ang mga ari-arian ni Mandaluyong City Mayor Ben-Hur Abalos. Sa loob ng 6 na taong panunungkulan, unti-unting umasenso ang buhay ni Mayor Ben-Hur bilang politiko at maging sa negosyo. Makikita ang kanyang pag-asenso sa kanyang Statement of Assets and Liabilities o SAL. Taong 1998 ang idineklarang ari-arian ni Mayor Ben-Hur ay umabot sa mahigit 19 milyong piso. Sa alahas at pera sa bangko, mayroon siyang 2,700,000 piso. Ang kanyang mga ari-arian nagkakahalaga ng 12.3 milyong pesos. Mayroon siyang condominium unit sa Facility Center sa Shaw Boulevard. May bahay siya sa number 18 Malaya Street sa Mandaluyong. May mga lupa siya sa Baras at Binangonan, Rizal. Nariyan din ang Lovejoy Commercial Store sa Canlaon Street, Mandaluyong. Kasama na ang mga shares of stocks niya sa Valley Golf Club, Fontana at Petron. Nakalista rin sa pangalan ni Mayor Ben-Hur ang isang Toyota Corolla at bagong Hyundai Starex. Diskubre ng investigador na sa loob lang ng isang taong panunungkulan, nadagdagan ang mga ari-arian ni Mayor Ben-Hur sa kanyang SAL. Noong 1999, nadagdag sa listahan ang kumpanyang tinatawag na All About Chicken, ang Max Chicken Restaurant sa Pure Gold Mall, Shaw Boulevard. Kasama rin ang negosyong Bon Aqua, isang water refilling station sa P. Cruz Street sa Mandaluyong. Kasama rin sa listahan ang isang malawak na palaisdaan sa lalawigan ng Iloilo na nagkakahalaga ng 1,700,000 piso. Ang net worth ni Mayor Ben-Hur na 19 milyong piso noong 1998 naging 24 na milyong piso noong taong 1999. 5 milyong piso ang nadagdag sa loob lamang ng isang taon. Ang nadagdag sa kanyang SAL noong taong 2002 ay isang Ford Expedition na nagkakahalaga ng 1.2 milyong piso. Kasama ang isang lote sa Tanglao Street sa Mandaluyong. Kung susumahin mula 1998 hanggang sa kasalukuyan, ang halaga ng ari-arian ni Mayor Ben-Hur umabot na ng 30 milyong piso. 11 milyong piso ang itinaas mula nang siya'y umupo bilang alkalde. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, ang buwan ng sweldo ng isang panglungsod na alkalde ay di lalampas ng 34,300 piso kada buwan. Suma total, 411,000 piso lamang sa isang taon. Maliit na halaga kumpara sa milyong-milyong na ipundar ni Mayor Ben-Hur. Pero hindi rito nagtapos ang aming pagsisiyasat. Tila may mga ari-arian pang hindi na ideklara si Mayor Ben-Hur sa kanyang pinakahuling mga SAL. Isang unit sa Claremont Townhouse sa Acacia Lane, Mandaluyong at isa pang lupa sa Tagaytay na nakapangalan kay Mayor Ben-Hur kasama ang isang Leandro Lopez. Ipinakita ng investigador ang mga karagdagang ari-arian ni Mayor Ben-Hur sa isang bihasang property appraiser. Ayon sa appraiser, aabot ng mula 11 hanggang 14 na milyong piso ang dalawang ari-ariang hindi nakalista sa SAL ni Mayor. Nadiskubre pa ang investigador, may utang siya sa City Hall. Ayon sa Commission on Audit, umaabot sa 0,5 milyong piso ang utang ni Mayor sa kaba ng kanyang lungsod noong taong 2002. Pati ang ibang mga opisyal ng lungsod ng Mandaluyong nag-cash advance. Kaya umabot na sa mahigit 57 milyong piso ang utang ng mga opisyal sa kaban ng Mandaluyong. Pero maliwanag sa report ng COA ng 2002 na nakalista ang 0,5 milyong pisong cash advance sa pangalan ni Mayor Ben-Hur. 57 milyong piso ang cash advance ng alkalde at ng kanyang mga konsehal. Tila lugi sa usapan ang mga hikahos na pamilya sa Mandaluyong. Reklamo pa ng ilang residente, hindi ganong maasikaso ni Mayor ang problema ng lungsod dahil abala siya sa kanyang personal na buhay. Katakot-takot rin daw sa dami ang mga consultants na binabayaran ni Abalos. Consultant pa lang daw ng lungsod, halos 4 na milyong piso na kada buwan. Maging ang personal na yaman ng mga Abalos ay kini-question din. Isang rest house sa Baguio City, 15 million pesos. Lupa sa Wakwak, Mandaluyong, 15 million pesos din. 8 ektarya ng lupa sa Baras, Rizal, 40 million pesos daw. At lupa sa Tagaytay, 14 million pesos.
aabot raw ng 700 million ang kayamanan nila. Marami raw kailangang panagutan si Abalos sa pera ng Mandaluyong. Noong taong 2000, kinasuhan ng plunder ang mag-amang Abalos. Kabilang narito ang unliquidated cash advance na umaabot sa 132 million pesos. O di kaya ang nawawala umanong inventory account na 21 million pesos. At mali umanong paggamit sa Special Education Fund na umaabot sa 800,000 pesos. Nito lang 2003, umabot na sa 1.3 billion pesos ang kinita ng lungsod ng Mandaluyong.